Wala pong proposal ng pagtataas ng tuition fee sa Polytechnic University of the Philippines. Mananatiling 12 pesos per unit ang matrikula sa kolehiyo sa ating sintang paaralan, ang PUP. Ang binabanggit po ng mga nagpoprotestang mga estudyante na proposal daw para sa pag-increase ng tuition fee sa PUP ay bahagi ng isang proposal namin sa Department of Education hinggil sa pag-o-offer ng junior at senior high or grades 11 and 12. Ang babayaran po ng DepEd kada estudyante sa mga institusyong pampubliko ng higher education katulad ng PUP ay 22,000 ang subsidy kada estudyante. Ilang bahagi po ng 22,000 na ito ay para sa bayarin sa State University. So kapag kinuwenta po ang 60% or 60 or 80% of the 22,000, ang range po ng makukuha ng State University ay around 12 to 16,000. So ito po ay isa sa mga requirements na ibinigay ng DepEd upang makapaghanda kami sa pag-offer kapag ito ay in-implement na sa year 2016. Kapag in-implement na po ang K-12 sa year 2016 ay mawawalan po kami ng 12,000 estudyante kada taon at 24,000 sa susunod na taon na madodoble. At ito po ay po pwedeng maging dahilan ng pagkawala ng trabaho ng maraming faculty members namin at maging ng ilang mga empleyado. Ang proposal na ito po ay inisyatiba ng administrasyon upang ma-cushion ang mga epekto ng K-12 sa aming institusyon at mapangalagaan at maproteksyonan ang mga trabaho ng ating mga faculty at empleyado. Nililinaw ko po na ang magbabayad ng anumang makukuha ng State University na papayagan ng DepEd ay ang DepEd mismo at walang anumang sentimo na manggagaling sa bulsa ng mga estudyante. Sa halip ay magkakaroon pa nga ng sobra yung subsidy na ibibigay sa kanila ng DepEd. Hindi po maituturing na higher education ang grades 11 and 12 sapagkat ang sakop lamang po ng PUP ay ang higher education. Yung pong pag-offer namin ng 11 and 12 sa 2016 ng 11 sa 2016 ay isa lamang measure or solusyon upang hindi kami gaanong tamaan ng impact ng K-12. So ang grades 11 and 12 po ay nasa bakuran ng Department of Education and therefore belonging to the basic education ng ating mga estudyante. Totoo po na meron kaming laboratory high school, ngunit ito po ay laboratory. Ang ibig sabihin, dito po nagpa-practicum ang aming mga nag-aaral ng College of Education ng kanilang pagiging teacher. At ito po ay hindi namin ipaparehas dun sa offer namin na grades 11 and 12 dahil ito po ay may sariling budget mula sa General Appropriations Act and therefore will not be affected at all by the proposal that we are now submitting to CHED. Yung pong nakita nila sa agenda ng PUP na dokumento na schedule of fees na yon amounting to 16,000 in total ay bahagi ng mga dokumentong kinumply namin sa DepEd. At yung nasa agenda po ay hindi for approval of the board but only for information and discussion of the board because we have to report to the board the status of the proposal, the negotiation that we had with the Commission on Higher Education, with the Department of Education. So ito po ay pinapaalam lang namin sa Board of Regents ng PUP. So there was nothing to approve kanina sa Board of Regents meeting regarding any tuition hike or any new fee na babayaran ng mga estudyante sa PUP. At pinapanindigan ko po ang matagal ko nang pinangako na hindi natin tataasan ang 12 pesos per unit na matrikula. Nililinaw ko rin po na hindi ako nagtangka kailanman
na itaas ang per unit na cost ng edukasyon sa PUP katulad ng binabanggit nila na 1,500 per unit daw po, dahil yan ay isang malaking I mean, we cannot even think of that. PUP students paying 1,500 pesos per unit. Baka po ang sinasabi nila ay yung gusto naming i-standardize ang tuition sa mga local government funded campuses na 1,500 per semester. Na ito po ay magresulta ng pagbaba ng tuition sa mga local government unit funded campuses. Inuulit ko po, wala pong magaganap na pagtaas ng tuition fee sa PUP. Ang 12 pesos po ay mananatili, at ang proposal po ng na nakita sa agenda ay bahagi ng aming negosasyon sa DepEd sa pag-o-offer ng grades 11 and 12 in the event of the implementation of the K-12 program, and not a single centavo will be coming from the forces of the parents of these would-be grades 11 and 12 students.